sa inyo pong pag-iikot-ikot, ano po yung mga natuklasan nyo, na mga chemical dito po sa mga ibinebentang plastic beach toys, lalong-lalo na sa mga bangketa na nabibili po sa murang halaga, Sir Tony? Tama yun, Bombo Justin. Sa pag-iikot natin, kung maalala ninyo, nung nakaraang buwan ay nilabas natin yung pag-aaral natin doon sa mga plastic floaters. At syempre, dahil alam naman natin, patuloy pa rin naman yung init na ating nararanasan at alam naman natin na marami pa rin sa mga kababayan natin yung makakahiligan talaga na pumunta, bumisita sa mga beaches dito sa atin o kaya maligo para lang talaga maibsan yung init. At kapansin-pansin na sa pag-iikot natin sa mga pamilihan ay naglabasan na itong ganitong klaseng mga laruan na ginagamit lamang pag ikaw ay maliligo, katulad ng mga yung tinatawag na sand toys, kung saan pwedeng laruin ito ng mga bata. Meron din tayong nabili na mga mga water toys. Ito yung mga parang toy gun na kung saan nilalagyan ng tubig at ginagamit din sa paglalaro, pag-enjoy. At ito ay dinaan natin sa pagsusuri, Bombo Justin, at nakitaan nga natin sa resulta ng matataas na chemical katulad ng cadmium, mercury at saka ng lead. Kaya ito ay kapareho doon sa nakita natin na mga chemical nung sinuri natin yung ilang mga water floaters. Kaya mainam talaga na mas paigtingin ng ating pamahalaan, lalong-lalo na ng mga regulatory agencies, ang pagmamonitor dito sa ating mga pamilihan, lalong-lalo na sa mga produktong pambata. Doon kasi sa labeling law natin, may ang requirement kasi dito, merong 5 na pamamaraan. Una, dapat nandun nakasulat yung pangalan ng manufacturer, address nito, at saka yung ilang mga contact information. Maging sa importer, Bombo Justin, kailangan nakalagay din, sino ba yung nag-import nito, saan ba ito galing, na bansa. Ikalawa, kailangan din nilalagyan ito ng tinatawag na age grading. Kahit pa sabihin natin na ito ay ang target market ng produkto ay mga pambata, pero kailangan malaman pa rin para kaninong edad na bata ang pwedeng gumamit ng mga produktong ito. Ikatlo, kailangan din na nilalagyan natin ito ng mga iba pang mga klase ng mga safety hazards, katulad ng choking hazard, katulad ng mga ibang mga chemical hazards. Dapat po may mga ganong impormasyon itong mga produktong ito. Pang-apat, kailangan din maglagay dito nung makita natin ano ba yung mga, bukod sa mga ingredients, yung iba pang mga impormasyon sa mga produktong ito para malaman kung ito ba ay sinasamahan nila ng mga klase ng mga chemical. Alam naman natin lahat ito ay gawa sa plastic, pero bukod kasi sa plastic, ano pa yung mga sangkap na mga chemical na ginagamit. At yung panghuli doon sa mga requirements, importante ito, Bombo Justin, ay kailangan makita natin yung tinatawag na license to operate number. Ang license to operate number ay ibinibigay ng Food and Drug Administration sa mga manufacturer or importer na pumasa doon sa standards na meron dito sa ating bansa. Pag isa or wala po dito na makikita tayo ng mga impormasyon, ay wag na po natin itong tangkilikin kaagad, Bombo Justin. Mas mainam na kung maaari nga sana i-report natin ito kaagad, dahil ito po ay mabibilang doon sa tinatawag na unregistered and unnotified children's products. Ibig sabihin po, kailangan pong ma-alerto natin yung ating mga regulatory agencies para po ito ay masampahan ng kaukulang aksyon, and at the same time ay makumpiska at much as possible, lalong-lalo na kung ito po ay may dulot na peligro sa ating mga anak. Yung cadmium po ay ito suspected talaga ito, Bombo Justin, na carcinogenic, o nakaka-cancer na klase ng chemical. Yung lead at saka yung mercury po, parehas po ito na neurotoxin. Utak po yung
inaatake nito. Lalong-lalo na kung napakataas po ng concentration. Isipin na lang po natin, ito pong mga produktong ito, hindi lang naman po ito isang araw lang na paglalaruan or gagamitin ng ating mga anak, kundi magiging ano yan everyday na, no? Kahit pa sabihin natin wala na sila sa beach or sa pool, pag nakita po nila yung laruan na to, gagamitin at gagamitin nila yan, no? Kaya po tayo na sabi nga ng World Health Organization, mas tumataas yung posibleng exposure kung palaging ginagamit ito ng ating mga anak. At may tatlong pamamaraan po para ma-expose sila. Una, ingestion, kung ito po ay pumasok sa kanilang bibig. Inhalation, kung ito po ay nasinghot nila, lalong-lalo na po yung mga gawa sa plastic na mga klase ng mga chemical, nagre-release po siya ng fumes or odor na mula po doon sa materyales na ginamit. At yung pinakahuli, Bombo Justin, na yung tinatawag na dermal contact. Ibig sabihin, kakapit po sa kanilang balat, yung mga chemical na yan, lalong-lalo na sa panahon natin ngayon, Bombo Justin, no, masyadong mainit, yung temperatura ay masyadong mainit, mas mataas po yung chances na mag-release ng mga fumes or chemical, ito pong mga ganitong klaseng produkto.